Kumuha naman tayo ng update sa inahandang preparasyon naman ng MMDA. Makapiling natin live sa pamamagitan ng telepono ang tagapagsalita ng Metropolitan Manila Development Authority, si Binibining Celine Pialago. Miss Pialago, magandang hapon. Welcome sa QRT. Makapiling po natin ang tagapagsalita ng MMDA, si Miss Celine Pialago. Ma'am, maraming isasarang kalsada para dito po sa traslasyon. Ano pong measures at akbang ang gagawin niya ng MMDA para hindi naman maipit yung mga kababayan nating motorista na nasa karatig ng mga lugar? Sir, meron po naka 850 traffic enforcers. So, yung mga ruta ho na sarado, yung mga nabanggit yung dadaanan ng procession, meron po tayong mga traffic constable na naka-standby dun sa area na dadaanan po ng nasabing posisyon. So, yung iba rin hong road closures natin, sir, na aasahan, kagaya ho ng Quezon Boulevard sa may Quiapo, mula ho Mendoza, Pugoso hanggang Plaza Miranda, may mga enforcers din po tayo dyan. Sa westbound lane ng Espanya Boulevard, mula po Picamp hanggang Lerma Street, meron din po tayong mga enforcers. So, simula ho, January 8, ngayong gabi, 10 p.m., magiging sarado na ho ang Katikbag Drive, sir. Saka ho yung northbound lane ng Quezon and MacArthur Bridge mula ho Bonifacio Shrine onward. So may mga enforcers naman tayo, sir. Idagdag ko lang po, ang MMDA naman po kasi, sir, is more of traffic management and at the same time road emergency group. Pero as of today, sir, 70 na ho na deboto yung nagpa-BP at 2 injured po yung naitatala doon sa ating mga road emergency centers. Asek Pialago, bukod po sa traffic management, nakialam din po ba ang MMDA pagdating dito sa mga open potholes, open manholes na daraanan po ng traslasyon? Sir, ang papel ho kasi natin sa usapin ng mga open potholes po ay nasa DPWH, pero ho agad po nating nire-report yan at nilalagyan ho natin ng orange barriers kapag nakikita naman ho natin para ho, yun ho magiging immediate action po natin. Asek, sa garbage disposal, ano po magiging partisipasyon ng MMDA at kung may panawagan po kayo? Sa traslasyon po, habang ongoing ho yung procession, kagaya ho ng mga nakaraang taon, ang MMDA ho ay may mga street sweepers na nakasunod ho sa procession para ho magwalis at magligpit ho, maglinis ng kalat na may iwan ng ating mga deboto. Dahil ho, alam naman ho natin, oras ho yung tinatagal, halos isang araw yung procession. So, hindi ho natin pwedeng antayin yung one day saka lang ho tayo maglilinis. So, may mga nakabuntot po tayong street sweepers mula ho sa Department ng Sidewalk Clearing Operations. Asek, panawagan niyo po sa ating mga kababayan. So, marami lang po na mga deboto ang inaasahan dito sa stasyon, sa usapot ng Matkuyan. May mga simpleng paalala lang ho tayo para sa ating mga deboto na iwasan ho makipagsabayan sa mga kababayan natin may kapansanan, buntis po at senior citizens. May mga hiwalay hong linya para sa kanila at bigyan ho natin ng respeto ang mga deboto natin this time. At magbabig-ingat lang po at iwasan ho natin magdala ng mga banned items po na hindi ho pinapayagan at pinapahintulutan ng Philippine National Police. Yun lang, sir. Mga puso, ang tagapagsalita ng Metropolitan Manila Development Authority, si Binibining Celine Pialago. Asek Pialago, maraming salamat. Magandang hapon po.